Hindi ba't masarap balik-balikan ng isang lugar? Kung palaging may bagong adventure na naghihintay? Ang mga tradisyon, kapag nahaluan ng modernisasyon, mas tumitibay. Sobrang tibay, never daw siya nasisira. Ang dating simple, lumi-level up. Oh! Wala, nangingimay na yata yung mukha ko. Ang dating nakasanayan, Ang init. One for all for one. hatid ay panibagong saya. Siya na talaga. Ay, nakita ko to sa isang chiropractor na... Ito, medyo may konting limig to. I-align ko lang ng konti, ah. Gino ba kayong sumabak sa panibagong paglalakbay? This is like the best car in the Philippines. Tiyeros, libutin na natin ang mga bayan sa parte ng Eastern Laguna. Dito raw sa Liliw, matatagpuan ng mga tsinelas na mas matibay pa raw sa relasyon nyo. Oops! Ilag! Sobrang tibay, never daw siya nasisira. Subukan natin. Hoy! Okay na, sir. Thank you. Mukhang kinayanan naman yung pagka-OA natin sa pagsubok. Kung nasisira ba siya o hindi. Yeah, so far, nag-survive naman siya. 1931 pa nagsimula ang industriya ng pagchichinelas sa Liliw. Ngayon, nasa halos 100 tindahan ng tsinelas ang matatagpuan sa buong bayan. Kaya naman sila ang tinaguriang Chinelas Capital of the Philippines. Deserve! Eros, mukhang may naiintriga sa tibay ng mga tsinelas ng gawang Liliw. Isa siyang celebrity chef at online health and fitness influencer. Ganito ka rin ba magluto ng adobo? So good. At sakto, born and raised siya sa Laguna. Irampa mo na yan, Chef Elite! Ganda, no? Pero paano nga ba na-achieve ang bongga sa tibay na tsinelas ng Liliw? Ikakabit muna ang balat ng tsinelas sa swelas. Ahila! Para kumapit ang balat, todo hila at pokpok si kuya. Gigil much? Sige, Tapos subukan na, ko oh. nga, tay. Subukan ko lang. Una ko munang gagawin ng swelas. Para medyo malabo ang mata natin, Kuya Drew. Binuko mo naman ako agad, Chef Elite. Tama po ba? Pasasweldohin po ba natin siya? Ayun, talagang mali. Tay, bawasan mo na sweldo yan. Mali-mali ang ginagawa, oh. Tanggalin muna natin yung pako para walang ebidensya. Op, bawal tulungan. Lalibang, lalibang. You're so higpit naman. Baka makalusot lang. Matapos ang ilang pupukan at gigilan sa hatakan. Oo. Wala kasing ka-elibs-elibs sa akin, Chef. Paano? Kaso parang pasaway itong tsinelas na ginagawa ko. Ayaw magpahatak. Ipitin ko. Seryoso na. Gigigil na po ako eh. Kaya rin po pa natanggal yung ngipin nyo. Talagang nanggigigil na din ako eh. Easy. Konting gigil pa at pakikisama ka rin. Ayan. Pwede na. Sasweldohan po ba natin to? Din na. Ano, patingin nga. Hindi pa. Ay, sorry. Harsh. Sa akin to. Hindi, medyo ano naman. Medyo Asawa mo, kamukha. Alpha. Kamukha. Sabihan mo yung asawa Guys, mo. kamukha. Ano siya? Blue, may white, pero ito sa ilalim. Di ba pwede naman takpan to, sir?
Oh, tinatakpan naman. So, pwede na, pagbigyan na natin ng Kuya Drew ngayon. No? Ay, si Sir ang expert. Ano po, over 10? Kunting kumpa. Konting... Konting ano ba? Over 10 po, ano po score? Para medyo malabang mata natin, Kuya Drew. Huwag mo daw limbangin si Kuya. Focus. Tay, bawasan mo na sweldo yan. Mali-mali ang ginagawa, oh. Hindi, okay lang. Hindi ba nasagutin niyo? Okay. Ayos. Ikaw nga naman. Pinoy na Pinoy ang mga materyales na ginagamit sa mga tsinelas ng liliw. Kaya naman palang tibay. Oh. Yung tinry ko po kanina. Hand-weaved siya. Okay. Ano trinay mo kanina? May tinry ako kanina. Ang lambot sa paa. Saan po gawa yun? Nung time na yung Taal, so nag-collab kami. So, mga victims of Taal, yung nag-embroidery, no? Ay, yung nag-erap po yung taal. Kumbaga. Nagtulong-tulong kami. So, collaboration din. So, kumbaga, mga community, ayan, nagkakatulong. May ibang community din na natutulungan sina Corazon. Meron kaming mga deaf and mute na tinutulungan. Okay, at least may trabaho din sila. Yun, at sila yung may Mga talent ba na magtahi, magburda. Okay. Talented talaga. No? Kung sa liliw, tsinelas ang kapansin-pansin. Dito sa katabing bayan naman ng Mayhay, may cutie na nonchalant pero nag-viral. Yan ang online sensation na Capybara. At dahil nakalimutan din ng staff, kumuha ng appropriate hat. Kumuha sila ng Fedora hat. Sabi ko, okay lang. Pwede naman tayo maging Fedora the Explorer. Alam niyo ba, ayon kay Kim, na ang capybara ay pinakamalaking rodent sa buong planeta. Native ang mga capybara sa South America. Nakatira sila sa mga katubigan at kagubatan. Pero dito sa isang conservation park sa Mayhay, Laguna, makikita na rin sila. Isa ba yung mga capybara na medyo endangered at isa rin ba sa mga, I guess, group of animals yun na pinapalago kahit paano? Yes, they're not endangered They're not per endangered, se, okay. but they are part of our conservation purpose. Efforts. So yeah, we want to be able to gene pool them. So when we say gene pool, it means that we want to increase their number of species while also diversifying their locations po. Ang kanilang chill at wapakels na vibe ang kinagiliwan ng mga netizen. Nax, influencer yarn. They're very sociable. Okay. Lumalapit sila sa tao. Ngayon, at least ngayon, malapit na sila. But we're just careful, no? Na meron pa ring boundaries between animals and people. And humans. Yes. Because they are, after all, wild animals. Yes, correct? they are. Ang mga bisita sa park, pwedeng magpakain ng mga capybara. Oh my god, it's the best corn ever! Oh my god, it's so raw and crunchy! This is like the best corn in the Philippines! Nilalasap talaga niya yung maihis. Well, take your time, Cappy. Hindi lang daw sila friendly sa mga tao. Carry raw nila maging BFF sa ibang hayop sa wild gaya ng mga ibon at buhaya. At tapang capybara, ah. Bukod sa ating mga buddy Cappy, meron din silang white Asian water buffalo, very elegant na flamingos, peacocks at iba pa. Ang mga hayop sa conservation park ay rescued animals na galing sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibinigay ito sa kanila para alagaan. Domesticated na kasi ang mga ito at hindi na kaya makasurvive sa wild. Hindi lang nila natutulungan ng mga hayop. Natuturuan pa nila ang mga bisita sa pangangalaga sa kalikasan. Good job naman kayo riyan. Effortless ang kapibara, no? How about you, Chef? Ikaw naman kaya ang magpakitang gilas. Mga biyaheros! Nandito tayo ngayon sa Mayhay, Laguna dahil meron ako lulutuing sikat na dish dito na tinatawag na Yap Yap! Mamaya ako kayo bibigyan clue bakit siya tinawag na Yap Yap. Kaya tara, kailangan ko kasi kumuha ng mga ingredients dito bago natin lutuin yun. So tara, samahan niyo. Mamimitas muna si Chef ng isa sa mga pangunahing sangkap ng Yap Yap. Siyempre, di pwedeng walang hagdanan. Kaya, halika na. Alam nyo ba, mga biyaheros,
isa sa mga tips sa pagkuha ng papaya, kapag daw hindi na glossy itong papaya, so makita nyo, di ba, medyo pale na yung color niya. Hindi na siya makintab. So itong kukuhanin natin ngayon, manibang papaya. Mas masarap kasi ito iluto sa mga gulay. Perfect pang mga salad din, atsara. So kaya ito yung kukuhanin natin. Nag-gym ako! Oh. Buti ka na siya malaglag. Oh, ingat chef ha. Kailangan pa natin ng isa pang papaya eh. Tabi-tabi po. Bago lang po ako dito, napag-utusan lang po ako. Huwag niyo po kung ano ha. Chef, kailangan din natin ng atay ng manok para sa yap-yap. Umepek kaya yung sound effects mo sa mga manok? Isa ba? Patintero pa more! Pero mukhang may strategy si chef ah. O, di ba? O. Go. Kain. Kain. Hindi kita anuhin, wag kang assuming. Guys, first time ko tayo pa-frame nyo, paki-screenshot. Good job, Chef Elite! Luto time na! Bakit nga ba siya tinawag na yap-yap? So, ang main ingredient ng yap-yap ay papaya. Dahil marami ditong papaya sa Mahayhay, sa farm nila sa Mahayhay, yun ang gagamitin natin. Ayun! Papaya kaya naging yap-yap. Meron palang isang version ng kwento. Meron daw isang bata na mahilig sa atay ng baboy at manok. Eh wala daw pang sahog yung tatay. Kaya ang ginawa ng tatay, dahil may papaya sa bakuran nila, yun ang sinama. Una mo nang iigisa ang atay. Kapag luto na, hahanguin at igigisa na rin ang ibang sangkap. Ilalagay na natin ang papaya. Titimplahin ng asin, paminta at oyster sauce. Liver spread. Mas masarap to. Magpapalapo to ng sabaw mamaya or ng sauce ng ating yap-yap. At ihahalo na rin ang atay. Pwede rin yan lagyan ng kaffir lime leaves na pampabango, siling haba at spring onion. Ayan, malambot na. Sariwa ingredients para sa masarap na chibog. Check! Eh kung waterfalls na nakapagbibigay ng kakaibang freshness at caring carry raw puntaan ng buong pamilya. G kayo? Ito ang Kilangin Falls na kilala rin sa tawag na Bukal Falls. I gotta say, ito na siguro yung pinakamalamig na falls na meron ako. I mean, ito yung pinakamalamig na temperature ng tubig na na-experience natin. I mean, I do ice plunge every day, but ramdam ko yung lamig na yun. Kung manipis yung balat mo, ang lamig nito. Napapaligiran din ito ng mataas na bato at mga puno. How refreshing naman to be here! Pero bago marating ang hidden gem na ito ng Liliw, kailangan mo nang maglakad ng hanggang 1 oras. Simentado naman ang daan. Pero ang kaso, Wala na! Yakang-yaka. puro paahon. Ang init! One for all for one. Ay sus! Natutukan lang ng camera, umakting ng BND team. Kaya din ng mga bata, pero hindi sobrang maliliit na bata, siguro mga 6 years and above. Pero kita nyo naman, worth it ang trek. May environmental fee na 20 pesos kapag bibisita sa Kilangin Falls at kailangan may tour guide din na kasama. Nilalamig pa ako sa tubig ng Kilangin Falls. Masarap humigop ng sabaw.
Dito raw sa Liliw, ang isa sa paboritong panghimagas ng mga Pinoy na ube, ginagawang ulam. I'm assuming yung ube kapalit ng gabi. Yan. Okay, sige sir. Paano natin? Ilagay na natin agad ang ating bidang cubed ube. At ang secret weapon na ube paste. Ali, ito po ang mismong magpapalapot sa kanya. Tsaka dito na po yung yung asim niya. So, minash nyo, tapos nun... Kasama na po yung Ano yung pampaasim nyo po? sampalok po. Sampalok pa rin. Okay, sampalok. Crispy bagnet ang karne na gagamitin ni Chef Jack. So, sinigang pa rin. Mas makapal lang. Normally kasi yung mga root crops, very similar ng taste, pati texture. Kung mag-iiba man, mag-iiba sa kulay, or slight difference lang in taste. Pero, I guess, kakaiba lang din dahil ube yung ginamit. Tapos nun, maganda yung kulay ng ube. I have to say, masarap yung bagnet. Hi, Chef. Good job. Ano bang masarap na panulak pagkatapos ng chibog? Abay, nasa Laguna na rin naman tayo eh. Mawawala ba naman ang lambanog? Pero di na raw usong plain at boring. Kaya ang lambanog, ni-level up at ginawa ng flavors. Nag-umpisa ang lambanog sa tuba na kinukuha sa puno ng nyog. Mukhang may paandar si Chef Ilita. Magbabackout ka ba, Chef? Hoy, Kuya Drew, dapat di ba dito ka? Ay! Basta, galingan mo na lang. Kaya mo yan. Dito kasi yung pagkuha nila ng tuba. Kinukuha pa dito. Kailangan nila ng katulong dito. Lika pumanik ka na. Carry mo na yan, Chef Elite. For the cheer na lang ako dito sa baba. Go, go, go! Halika na, kumuha na tayo ng tuba. Oras na para gumawa ng lambanog. Ako na bahala. Tay, ano po yung unang proseso? Di kasi nga, nakakapagluto na tayo ng isang sigang kanina. Apo. Ngayon, magsasalin tayo ng panibagong Batch. batch Mhm. ng lambanog. Okay. Ang So, kailangan naman natin gagawin, tatanggalin natin yung okay. baga. Pakukulaan ng tubasa, tapahan ng hanggang 7 oras para dumaan sa distillation at evaporation process. Ang makukuhang lambanog, palalamigin sa cooling area. Kapag natapos na po yung ginagawa niyong proseso, kailangan mag-antay pa ng mga ilang buwan, ilang taon para bago mo mainom yung lambanog? Pwede na. Pwede na. After ng luto, pwede na. Pwede na kagad. Pero si Tatay Hilario, nilalagyan pa ng iba't ibang flavor sa kanilang lambanog. Kavog! I-taste test lang natin. Okay. Hulaan natin kung anong klaseng lambanog yung nasa harapan natin. Okay. Okay. Wala akong makita. Wala. Wala akong makita, wala. Sorry. Okay, ready? Ang tapang ah. Muriatic. Alcohol. Ha? Parang lasang bubblegum. 1 point na si Chef Elite. Grapes. Apple? Apple. Ginugulo ni Kuya Drew yung sagot ko. Melon. Melon! Actually, tama ka, melon. Ito na, magkakalaman na. Oh! Wala, nangingimay na yata yung mukha ko. Ay, hindi. Ito yung olive. Grapes. Olive. Halo-halo? Yes. Mixed dried fruit. Yun! Ano ba yan? Naramdaman ko talaga yung mga dried fruits eh. It's a tie! Cheers tayo riyan, Chef! Pero ang chismis ng mga marites,
ang lambanog hindi na lang daw inumin. Pwede ka na rin daw nitong pabanguhin? How true! Presenting Lambanog Perfume. Ang mga pangalan kada scent, hango sa mga pangalan ng miyembro ng pamilya ng perfume maker na si Victor. Halimbawa, yung aking apo, Amara, kailangan yun medyo baby ang aspect niya, ang amoy niya. Halimbawa lalaki, kailangan mga woody o yung mga mint. Tapos yung mga babae, mga sampagita, flower naman. Siyempre, kailangan subukan ng halimuyak na mga yan. Dito iniinom po, no? Hindi. Ganun lang. Spray lang. Ini-spray lang. Ay, oo. Anong amoy? Alam mo, ine-expect kong amoy lambanog or alcohol. Alcohol. Oo. Pero hindi. Parang siyang tanggalin mo na yung lambanog. Parang it transports me back to my college days nung... Oh, heartthrob. Hindi, nung syempre naghahanap ka pa ng mga chika babes. Parang you wanna present yourself na mabango. Pag dumaan ka, titingin sila lahat sa'yo. Wow! Ito yun. Lilingunin ka after mong pagdaan. Oo, parang okay na. Ito yung parang Amoy mayaman, di ba? si Auntie Tricia na medyo may pamaypay. Tapos nun makapal yung makeup. Parang eto, 10 million lang yung anak ko. Ito parang ginigigil ako sa pisngi nito. Oo, parang gano'n. Mabango siya. O di ba, may scent daw na babagay para sa lahat. Mabihero, kitang-kita nyo na yung hawak ko. OA na chicharon. Siyempre, kailangan yung kakain ito. Mga OA din. OA. Ano yan? Malaking chicharon, tapos yun yung mga laman na sa loob. Pakalo ng isang garden resort ang giant chicharon. Ang nakalagay dito, liempo, lechon kawali at breaded pork. Naku naman, ang BP ha. Dali lang ah. Ay! Talagang tinatapos mo na ako, ano? Ha? Pasensya na, kala ko kasi gaganon. Iba yung na-imagine ko sa nangyari. Sorry, pasensya na. Dali lang. Nakita ko to sa isang chiropractor na... Dali lang. Ito. Medyo may konting lamig to. I-align ko lang ng konti, ah. Ayan. Whew! O, ano? Cheers! Ito yung hinahanap natin sa isang chicharon. OA. Yeah, yun. OA pa. OA ka rin. Diba? Isa pang binibida ng garden resort, ang kanilang homemade egg pie. Homemade talaga, dahil ang mga itlog na ginamit dito galing sa kanilang farm. Asan ka? Wah, dito ka lang. Wag muna, mag-uusap pa tayo eh. Sorry. So, sobrang sarap. Parang kinukuha na ako eh. Nga eh, sabi ko sa'yo eh. Dayo tayo sa isa pang bayan sa Laguna, ang Luciana. Ilang lakad pa balang biheros, ito na ang sasalubong. So, nakahanap na tayo ng upuan dito sa Hulugan Falls, which apparently is the tallest waterfalls dito sa Laguna. 285 feet lang naman. Astig, actually, from far away pa. I mean, it took us mga 18 minutes pababa. And the total descent was 105 meters. So, huwag muna natin isipin kung paano tayo aakyat mo, pero isipin mo muna natin kung gaano kaganda to. It's giving! Pwede raw maligo sa ibaba ng falls kapag hindi malakas ang bagsak ng tubig. Pero ngayon, hanggang tingin lang muna tayo at mamangha sa ganda ng Hulugan Falls. Hay-hay daw ang buhay sa Mayhay. Dahil sa isang lutuan lang. Dalawang panghimagas na raw ang matitikman. Wahafen! Ito ang undi-undi at hinalo. Ang kanilang pinagmulan, giniling na bigas na iniluto sa isang kawa lang.
Lalagyan din ng margarine at pinikpik. Pagkalagay natin ng gata doon sa lulyase, mga kalating oras lang na niluluto yung undi-undi. Yan po ay madalas namin niluluto tuwing Pasko at saka po Bagong Taon. Pwede na hanguin at lantakan ng undi-undi. Pero kapag hinayaan lang natin ng magdikit-dikit ang undi-undi at paku natin, lalagyan lang ng dagdag na asukal. Nagiging hinalo na siya. O diba? 2-in-1 na panghimagas talaga. Different, but same. Very chewy. Ito gusto natin texture sa mga malagkit. Mukhang isang malaking tikoy. Tastes the same, but this one, ito parang I think it's more packable. Diba? More convenient to just bring around. Lumipas man ang panahon, kering-keri pa rin makipagsabayan ng nakasanayan at ng biyaya ng kalikasan. Nariyan din kasi ang pagbahagi nila nito sa mga biyahero. Sharing is caring, biyeros.